Good morning. We have early morning walk. Papunta kami sa tinatawag nilang mga monk dito. At ito yung isa sa dinarayo nila dito sa lugar na to, sa River House Resort na yan. Ngayon, maglalakad lang tayo. Dito kami ngayon sa market area nila. Mamimilengke kami. Bali, dun pala sa mga monk, pwede kang maka-experience na maging monk for a day. Shortest yun, pinakamaigsi na pwede kang maka-experience na maging monk isang araw. Pero pwedeng 1 week, 2 weeks, 1 month, or a year. Bibili ka, mami, ng something na pwede mong ibigay sa monk. Anong... Ikaw? Usually food, rice. Food, rice, or... A bag of food, whatever. You see in the bowl. Oh, that kind. Yeah. So, Anything everything in the bowl is free? Yes, yes. Ah, And do okay. that to the monk. Keep Okay. offering the arm to the monk. Okay. So, part pala yun ng discipline nila sa lahat ng kalalakihan dito sa Thailand. That's what they are doing right now. They buy a little bit everything. Anything that you wanted to give to them. Food, biscuit, anything, mommy. Anything that belongs to your heart. Okay. Okay. Oy, alam mo, nakaka-touch, mami, yung mga naka-receive ng 250 sacks of rice. Nagko-comment ngayon sa YouTube channel natin at sa Facebook. So we really appreciate your comment. Mami, just pick whatever you want. Kung ano man yung gusto mong ibigay. Yan. Sige, bili ka, tigisa tayo, ganyan. Anything you want. Okay, lahat ng paninda na nandito, kung ano yung gusto mong bilhin, yun yung pwede mo ibigay. So yan, makita mo guys, madami silang mga paninda dito. Dito mo sa kanila babayaran. Pwede ka rin magbayad via GCash yun. Ayan, may mga tuyo dito na pwede mo rin maidagdag sa ibibigay mo. Go. Mura lang tuyo nila dito Itur ko muna kayo guys. Ay, may mga seasoning sila dito. Walang saan gamit yan. Daming pwedeng mabili dito like vegetables. Parang ipapamalengke lang natin sila. Total, di naman tayo magluluto. Yung mga bigas sila, ang puputi. Tsaka malinis yung night market Hindi siya kalat-kalat. Hindi mabaho, no? Wala kang maamoy na mabaho. Mabango yung night market nila. Native to, native chicken. Bibili rin kami ng bigas para kumpleto na yung kanilang kakainin. May ulam na, may bigas na, may toothpaste na, toothbrush. Parang pang moto camping din, mami. So, bibigyan natin ito lahat. Oo, sa kanya. Okay. Ito, parang isang araw pa lang tong monk. Can fit all of this there. Wait, hawakan na lang. Hawakan na lang na. Alright, tapos magpe-pray. Kailangan gaganon? Oo, upo lang. Upo lang. Yeah. Okay. Okay na. Put your hand together. What is this? What does that even mean? It's a prayer. George, do you understand the prayer? Yeah, it's like wishing you a good life, whatever you done, whatever you do in the future, something like that. He wished me good life. Good. Okay. That's good to me. Okay. As long as yung motibo mabuti. So, yun pala yun. Being a monk for a days or a month, that is a form of discipline pala dito sa Thailand. Kaya open naman yan. If you are a Filipino and you want to discipline your son, para sa lalaki lang kasi, hindi sa mga babae pwede sila maging monk for a day. Ganun pala dito. Nakapamalengke na kami para sa mga monk. Naibigay na rin. Alam ko na namin, kompleto na yun Ang na-realize ko lang, if you're going to put yourself on the situation ng monk na yun, kung may magbigay man na kagaya natin, di maganda. Mami, look at this. Roti. Oh, I told you, it's a roti. Oh, it's roti. You wanna try one? Oo. Let's try one. Okay. Okay, sige. Ganito gawin yung roti. Order si Ella ng roti. Thank you. Kapon ka. Okay, let's try it. And we're back to our hotel. And here's our motorcycle. Yan na guys, nakapila na silang lahat. Pogi rin talaga ng 1300 trophy, no? And that's my bike, the only one who have a sticker. Every motorcycle has a name. Sharon, Cecilia, oh, Michelle. Where's Ella? Here. Claudie. It's here. Ella. Okay, ma'am, let's try it. The early morning food. 40 lang 40 pesos. Ano mas masarap? Mainit. Go. Bakit? Mainit.
Ay, masarap ba? Good? Okay, good. Okay guys, tapos na kaming kumain at ngayon nag-i-empake na kami ng mga gamit namin. Ito yung tank bag na pinahiram sa atin eh. Solid to guys. This is the day 2 of our ride here at Thailand. Okay, ito yung backup vehicle natin eh. We are going to put our things here. Good morning. I just put my bag here. Okay, thank you. Oh, yung mga motor natin, no? Ready na yung mga motor natin, guys. Okay, good morning ulit sa inyo, guys. Briefing lang kami. Ayan na naman, lumabas na naman yung kanyang magandang mapa. So, meron ako si-share sa inyo na skincare product na gawa ng Obagi. Gawa nila Tito Joey. Pero, ibang klase naman. Pero, soon natin lalabas yan. Ngayon, mag-ride muna tayo. Tayo muna pag pumugi na Kuya Alfred ninyo. Tsaka ako nilang i-recommenda sa inyo. The day 1 is Chiang Mai to Mae Sariang. So, that is the day 1. The day 2 is Mae Sariang to Mae Sot. That's 2. And then, Mae Sot to Sukhothai. That's 3. Kayao, 4. So we have 4 days of ride. 2 nights here. So we don't have a ride on the last day. So all in all, we have only 1, 2, 3, 4. 4 days of riding. Okay, rich Bangkok people. Are we welcome there? We are not the Bangkok people. Yeah, I'm fine. Okay, so lahat ng motor natin ay fired up na. Let's go na guys. Okay, navigation detected. Okay, palabas na kami. So dito kami naglakad kaninang umaga. Nag-morning market kami para sa mga monk. At ang mga monks ay nag-pray para sa amin na good life, good health. Eh, napakasarap naman ng ganon, di ba? Oh, iba yung kalsadang dadaanan natin ngayon ah. Yo, good morning YouTube! Dito tayo ngayon sa papuntang Myanmar. Bali border lang yung madadaanan natin. At ang time travel natin ngayon ay 51 minutes. We have only 41 kilometers na ride, then coffee break agad. Parang nasa Pilipinas ka lang din, ano? Pati materyales sa bahay parehas. Kung sa atin ang mga poste ay bilog, dito tignan nyo square siya, oh. Oh, mas madali nga naman i-transport yan, diba? Square eh, hindi siya gugulong. Total of 4 days ride lang pala yung gagawin natin. Kung sa atin sa Pilipinas, meron tayo yung nasa right side o left side na yellow kilometer post. Dito yun, oh, yung white. So nakalagay doon 32 kilometers. Mapansin nyo, dito sa Chigi built-in natin sa BMW, pasok din siya sa 32 kilometers. So accurate yung map natin doon sa kanilang mga kilometer post. Ayan, oh, nakita nyo yung white na signage. Magkabaliktad siyang ganon. Yung papunta ron sa kabila 16 kilometers at yung papunta naman doon ay 30 kilometers. Nakakatuwa talaga tong unit natin. Na-appreciate ko siya. Kung baga yung motor na gamit natin ngayon is high-tech na siya eh. Ngayon, mas lalo pa siyang naging high-tech because of this connectivity, no? Ang hindi ko lang alam kung pwede mo rin siyang lagyan ng built-in camera. That is one thing na hindi ko na itanong sa Chigi Philippines. Siyempre, paano kung gusto mong i-document din yung mga lugar na pupuntahan mo, diba? Using a camera ng Chigi. For me, maganda pa rin kasi yung isang set eh. Kaya lang, specific yun sa isang bike. Pero if you're going to ride sa iba't ibang bansa, kagaya na ginagawa namin, this is very practical na kumuha ka ng ganito na detachable. Pero kapag personal bike mo, mas maganda yung may camera na, yung may back camera tsaka front camera. Di ba? Parang nasa Bustos, Bulacan na nagmumotor eh. Yung lupa niya parang Palawan eh. Makita mo kasi kulay pula. At sabi rin sa akin ng mga kaibigan ko na magaling sa mining, kapag ang lupa daw ay mapula, marami ang posibleng makuhang ginto, yung mga red na ganyan. I don't know kung gaano katotoo yun, no? Kasi di naman ako expert pagdating sa pagmimina. Pero kita nyo naman, oy, paakit na nga tayo ng bundok. Sarap kasama sa ride tong grupo na to. Kasi disiplinado sila sa kalsada. Tignan nyo kung gaano kaganda yung kalsada. Ganda, diba? Sarap bumengking-bengking dito. Ayan, nagiging bulati na nga. Tignan nyo nasa mapa. Ganda. Meron din namang mga gantong kalsada sa atin sa Pilipinas. Kaya lang, syempre, iba pa rin yung ibang bansa. Ibang, kumbaga, ibang Asian country, diba? Pero maganda pa rin sa Pilipinas din. Kasi masayahin ng mga tao sa atin eh. Dito naman, maganda naman yung mga view na makikita mo. Tsaka yung temperatura, tignan nyo, 24 degrees. Kasi bakit na kami ng bundok eh. Nagpapag oh, lumalamig ah. 22 na, plus 22. Ganda nung panahon ng ride natin. Simula day 1 ay hindi kami naka-experience ng ulan. Maganda yung timing natin na nag-ride ngayon. And hopefully, hindi tayo maabutan ng ulan. Ang na-appreciate ko dito guys sa ride natin dito sa Thailand
Thailand. Yung kalsada na dinadaanan natin, wala masyadong kasalubong, wala rin masyadong sira. Kung napapadaan kayo dun sa may lugar na Kabayan Road, parang ganito yung scenery na yun eh. Kaya lang doon more on pine trees tsaka mga vegetables ang makikita mo. Dito more on mountain area. And nakaka-amaze lang din na although konti lang yung sasakyan dumaraan dito, maganda yung kalsada nila. They still invest for the good highway. Dito sa Thailand, you feel like home eh. Para kang nasa Pilipinas pa rin. Iba nga lang yung language, iba rin yung nakasulat dun sa kanilang mga bahay, no? Tsaka yung mukha ng mga taga rito, parang Pinoy din ang itsura. Galing na backride talaga ni Ella. She balanced really well. Parang mas matatag na ako magmotor kapag backride ko si Ella eh. Okay, kaway-kaway lang sa camera, oh. Ayan, oh. $20. Oh, $20 lang ha. I-share nyo to ha. Ipopost natin ngayon to ha. Oh. Iyan oh. Nice. Let's go. Oy, matarik ka. Ganda ng view ah. Pag tumayo ka, mami tayo ka para ma-enjoy mo yung view. Welcome to Myanmar. Dito tayo iinom ng Myanmar coffee at hindi Thailand coffee. Dito sa Myanmar, mga sawali pa yung bahay nila oh. So ito Thailand, ayan Myanmar. Yan yung border natin, yung mismong river na yan. Yan ang naghihiwalay sa Thailand at sa Myanmar. So ito mismo yung mapa kung nasan tayo. Marami pala ritong mga pasyalan. Kaya lang ngayon, medyo mababa yung tubig, no? Welcome to Myanmar. Kamusta boss? Ang galing mo mag-backride ngayon, mami ah. Hiniwalay lang ng tubig ang isang bansa. I know, welcome to Khao Thulay. Saglit lang din naman kami rito, hindi kami nagtatagal sa mga areas. Kumbaga, sightseeing lang talaga. Okay guys, ito na yung backup vehicle natin. So far, wala naman tayong kailangan sa backup. Diyan lahat ng gamit namin. Doon tayo magkakapi sa lugar na yun. Kamusta naman, mami? Okay naman sa yung lugar? Nag-enjoy ka ba? Parang Pilipinas lang. Oh, parang Pilipinas, no? Okay, barbecue gaming na naman si Boss Ella. Dali, tanungin mo ako magkano yung yan, no? sa Ito yung paborito mo eh. Mula Baguio sa Pilipinas. Hanggang ngayon, ihaw pa rin. Talaga naman. Barbecue girl. Okay, barbecue muna. Saan tayo? Sa loob na tayo? Okay, matapos namin na kumain ng barbecue. Usual coffee lang yun nandito. Buti pa si Tito Opoy, hindi nawawala ang pagkabagets. Napaka-forma. Very good looking guy. Morning. So, ready na tayo. Mga bikes is also ready. Marahil medyo madalang silang daan ng bagyo dito kasi mapapansin nyo, yung mga bahay nila pawid-pawid lang eh. And yung bundok na to, sila yung pumipigil dyan at tamaan sila ng hangin. Medyo less ang hangin sa daan nila eh. Pumasok lang kami ng konti kanina para makapagkape kami doon sa border ng Myanmar at Thailand just to see the view. Pero napansin ko lang yung tubig nila malabo. Marahil medyo nagkaroon ng pag-ulan doon sa ibang lugar. Kaya nagkaroon sila ng medyo hindi magandang kulay ng tubig. But anyway, all the view is good except the water. Hindi siya ganoon kalinis. Cloudy yung water nila. Ito lang palang pinunta natin dito. Papalik pala tayo. Akala ko diretso doon. Meron tayong left turn 25 kilometers away. Tapos meron tayong 107 kilometers na biyahe at 2 hours pa tayo sa kalsada. Papalik kami sa kalsadang dinaanan namin kanina. Nag-i-enjoy na si Daniel ah. Binabanata na niya. Pagpabalik pala tayo, yung mga kilometer post nasa kaliwa na. Tapos ayun din yung nababasa ng GPS natin na 18 kilometers sa kaliwa tayo. Oh, bitukang manok na. Parang isaw na yung nakikita ko sa mapa ko eh. Okay, 70 kilometers more. Ang sarap talaga ng may back ride. May masahista pa ako sa likod. Ang ganda ng lugar. Time checks, 11 a.m. in the morning. We have 59 kilometers. Ang gandang twist-twist ng dinaanan namin kanina. Oh, may tulay pa dito. Mukhang hihinto tayo dito ah. Regroup. Yung tubig lang nila talaga eh, no? Hindi maganda yung kulay eh. Still have 1 hour drive at 56 kilometers pa. Mukhang medyo twistis to kaya nag-stop over kami dyan. Hindi tayo masyado makapagpalipad ng drone natin na malaki na follow mode kasi tingnan na namang kalsada. Ang daming puno.
sasabit yung drone natin dyan. Pero sa totoo lang, kapag may open, yun, okay. Hindi tayo makakakuha ng good footage. Pero pabor na pabor sa amin kasi malamig dahil ang daming puno eh. Ganda lang ko sa nila oh. Sarap ba na ito no? Parang masarap balikan to ng hindi ka naka big bike. Yung bang magmumotor ka rin ng ganyan ay maliit, mas ma-enjoy mo yung view nang hindi ka nagmamadali. Sabagay kahit big bike naman, ma-enjoy mo naman. Basta yung slow pacing lang. Magaling pa magpatakbo si Tito Joey tsaka si Tito Poy ah. Habol talaga. Sana all 74 years old ganyan pa magmotor. Ohoy, biglang nag-iba ang vibe dito sa lugar na to. Kita nyo naman guys, ang daming corn sa gilid. We are surrounded by mountains of cornfield. Yung kalsada nila palusong, tataas, ang ganda, hindi nakakainip. Mas gusto ko yung ganyan, yung hindi diretsuhan kasi diretsuhan nahantukin tayo eh. Pero ito, maganda kasi twisties, tapos may palusong, may paahon. Pero mas mabilis kami pag paahon, binabanatan eh. Hindi ko naintindihan yun, Border Police Patrol Checkpoint. O English translation naman pala, pero hindi ko na nababasa yan. Ano kaya ibig sabihin yun? Time check, it's 11:39 ng umaga dito sa Thailand. At meron kaming 28 kilometers na lang na natitira papunta doon sa lunch area namin. Time check, brought to you by Guanson Group of Companies. Ayan, speaking of Guanson nga pala, babawi ako sa upcoming mga videos natin kasi hindi ako naka-attend sa Honda Big Wing na nag-opening dyan sa Calasiao, Pangasinan. At the same time, hindi rin tayo makakahabol sa grand opening ng Kawasaki Guanson. Ako po, dalawang malaking opening pa naman yon ang hindi ko napuntahan. Kaya naman, babawi tayo guys. Hindi tayo papayag na ganun lang yon. Pero habang ginagawa namin yung video ito, next week pa naman yung opening ng Kawasaki. Kaya lang hindi tayo abot kasi nung opening niya, pauwi pa lang ako galing dito sa Thailand. And to give you an idea, the Honda Big Wing ay unang-unang Honda Big Bike Shop sa Pilipinas na Honda Big Wing. Ibig sabihin, pinakamalaki yon. At yung Kawasaki Guanson Plaza naman ay unang-unang Kawasaki Big Bike Shop na pinakamalaki sa Pangasinan. O, di ba? Ang sarap ng merong ganun, no? Actually, dapat makakarating tayo dun. Kaya lang nag-move kasi ng date. So, tinamaan tong ride natin. Kasi sa Guanson Group of Companies kasi, ang top priority nila yung safety ng mga bisita. Kaya naman, nag-postpone sila ng event that's supposed to be nung November 23. So, na-adjust siya. Nag-iiba-iba yung itsura ng kalsada niya eh. Yung may mga look na biglang, uy, parang kang nasa Europe. May mga look naman na, uy, parang nasa Pilipinas ka. Ayan o, open o, diba? O, ganda. Di nakakainip kahit na malayo yung biyahe. 20 kilometers na lang nandun na kami sa coffee shop. Mabilis yung biyahe namin ha. Yung facing namin ayos, maganda. Safe lang siya. Baga hindi masyadong hataw na hataw. Kaya makakasunod yung mga ibang rider kahit newbie ka, makakasunod ka sa facing namin. Hindi ko lang sure kung may overspeeding din dito sa lugar nila, no? Kung gusto mong humataw ng humataw. Okay, 2 minutes left. 1.7 kilometers na lang. Sakto, yung dating natin alas 12. Ilang kilometro? Bali nung una naka 40 plus tayo eh. Tapos idagdag mo tong 102, 145 ganyan, 145 kilometers. Manganta yun dito sa left side. Uy, view deck. Maganda yung view ah. Okay, we stop for a while dito sa coffee shop na to. And sabi ni Ella, galing na siya doon kanina. Wala daw available na food kasi from here ay 45 minutes away pa ang layo. We don't have a choice, have a coffee and snack lang. Total, di naman tayo masyado kakain talaga ng marami ngayon dahil landokin tayo. So yung biniyay natin kanina, nandun, pag ganun, up and down. Nakita na naman na parang wala naman talaga masyadong kabahayan at wala rin masyadong kasakit na dumaraan. Just enjoy the view, tara doon at makapagkape. Okay, another sticker area. Nagdikit tayo dyan ng 5. Dami yung dinikit to. Tignan muna natin yung view. Ayan, yung view. Ang ganda, oh. Wow! Parang may nagkakanyaw, ah. Narinig mo ba? Ay, no? Mapalo sila, eh. Tignan muna natin yung baba kasi mag-CR tayo, eh. Ito yung toilet area nila sa baba, eh. Kakaiba yung mga ginagamit nilang poste. Sa atin kasi nakasanayan natin yung mga bilog, eh. Pero dito, bakal-bakal lang, oh. O yung buhos nila, oh. Diba? Parang pumunta ng Benguet, eh. Pangilalim niya, matibay din. Mas practical nga naman yung ganitong klaseng diskarte, diba? Kesa naman sa magtambaka dito, hirap tambakan to. Ano ba yun tumutugtog na yun? Parang may nagpa-practice, ah. Ay, try. Paliparan nga natin ang drone para makita natin. I want
to be daring, baby, dance the night away. I let my hair down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. Meron kami nakitang magandang falls doon, pero maliit lang. At pagkatapos, dadaan daw tayo sa mga monk, pero hindi tayo magtatagal doon. Siyempre sa Pilipinas, yun ang wala sa atin eh, mga monghe. Ito pala, temple ng monghe. Nice. Oh. Okay. What a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. Okay, mula doon sa mga monghe na nadaan natin, wala naman palang tao na nandun. Akala ko yung mga monk talaga. Yung pala, estatwa lamang yung makikita natin. At ngayon, diretso naman tayo sa Tasongyang Town. Ayun naman, doon tayo kakain ng lunch. At 46 kilometers away, 41 minutes ride. Mukhang okay dito kasi makakakain tayo ng natural food na pine-prepared nila. At kung napapansin natin, the more na bumababa tayo papunta sa may part ng Bangkok, tumataas din yung temperatura ng biyahe natin. Ngayon ay 32 degrees na. Eskwelahan nila, purple. Kung siguro nag-aaral si Barney. Kaya naman pala naging statue lang doon sa templo nila eh. Naglalakad pala yung mga monk eh. Kaya pala highway bias yung kanilang mga gulong. Dahil talagang highway yung dadaanan mo. Pero mabilis, biglang hinto eh. Magugulat ka na lang eh. Kurbada pa naman. Lapit na tayo. 900 meters na lang. Gutom na. 1 minute. Kakain na tayo. 200 meters lang. Ayan lang oh. Right side. Yan oh. Sa Koran Kangku. Uy, doon tayo kakain oh. Floating restaurant. Yahoo, Yahoo. Kala mong malakas kumain eh no? Sa ngayon si Ella, mapansin nyo, palagi nandun, naghahanap ng wifi. Sikatrabaho yun eh. Dito kami kakain sa nature food nila. Mukha nga nature. Aba, nag-exhibition oh. Iba talaga pag slim na. Nag-acrobat na ngayon. Eto na yung lunch namin ngayon. Ayan, gulay, tsaka konting meat. So, isa-isa na yan, nakaserve na yan na ganyan. Hanggang doon. May sabaw din silang binigay. Ayan. Okay. Kain na. Ano yan? Antik. B? Hindi, B nga, mami. Nasa egg, oo. Makain ka ba niyan, tito? Oo, no, may mga, B. Hindi, kasama talaga. Nature nga eh, nature eh. Ayun na yun. Hindi. Baka yan. Kasama yan, ingredients yan. Kanina pa kayo kumakain. Ayan, tito. Tingnan mo. Tama ba? Oo, ito mo. May mga B siya sa loob. No way. Huwag mo nang pakita sa akin, kinain ko na eh. Kinain mo na, tito. Magparaan sa akin. No way. That is the egg, tito. Yan o. Yan o. Itong mga egg ng B, yan o. It's an ant's egg. Ants. Egg. Egg naman pala. Egg, o. Ayan, tito. Akala mo, ano yan. Tikman natin. Tikman natin. Kaya pala sumasakit. Kumain ako niyan kahapon. Tikman natin. Ayan. Kumain ako kahapon. Tikman natin. Ang dami, oh. Ayun, oh. Oh, may sabaw, ah. Tikman natin. Iba lasa, brother. Iyan ang delicacy. Yeah, that's the Kaya nga nature eh. Tikman natin. Sige. Para hindi lang kayong kakain. Pumuputok eh, no? Mga langgam pala to. First time natin kakain ng itlog ng langgam. Ready? Oh, ang lalaki ng langgam, no? Okay, so tapos na kami kumain. At first time namin nakakain ng hantik. Masarap pala yung hantik.
ang lalaki ng antik nila. Kaya pala sikat yung itlog nila dito. Ride na ulit tayo at malayo-layo pa yung biyahe natin. Pasensya na kayo kasi ito experience natin. Hindi talaga ako masyado magkakat dito. Gusto ko kayong maipasyal lang maayos dito. Kaya lang episode by episode. So tiyagayin nyo lang manood dyan sa TV. Guys, ang init na, napakainit na. Hindi na siya nakaka-happy, lalo na sa sensitive skin ko. Charot, joke lang po yun. At nakakain ako ng hantik. Ay, hindot. Kumain ako ng ant na may mga itlog-itlog. Let's go again. Isang karanasan na naman na hindi makakalimutan. Ang kumain ka na isang katerbang malaking langgam. Masarap naman yung lasa. Yung totoo, masarap yung lasa niya. It's little bit sweet. Pero yun nga lang, kung hindi ka sanay kumain nun, medyo syempre hindi bago ka, no? But anyway, enjoy naman. We're heading now doon sa next destination natin, and it's about 24 minutes lamang ang layo. Parang bitin yung ganong distansya lang. Dapat mas malayo yung stopover. Kurbado talaga nila dito. Tsaka yung gulong nila, kapit na kapit talaga sa kalsada. Pambirang gulong yan. Kaya na ko pag ginagamit, hindi ko pa na-check kung anong brand. Another checkpoint. Ang isa talaga sa nagugustuhan ko rito, yung mga puno nila, talagang malalago. Sigurado wala masyadong naglalaging dito. Kasi hindi naman sa dyan lang Kahit to sa looban nila, malalaki ang puno. Bagaman may mga tanim din sila ng agriculture like mais, palay, may nakita rin ako. Pero yung mga puno nila ang maganda. At base sa mga obserbasyon ko lang, mukhang hindi sila nakaka-experience dito ng malalakas na typhoon kamukha ng sa atin. Bukod sa mga bundok na naglalakihan na ganyan, nakatakip yung bundok ayun, doon, makikita mo talaga na well protected yung lugar. Pati ang bundok, hindi sila kalbo. Dito, may hihinto na naman tayo dito. Pero hindi ko alam kung anong meron dyan. You have arrived. Kape. 20 minutes lang yung biyahe. Hindi pa lang giinit. Continue natin. Hindi ko rin alam nakalagay sa itinerary natin Route 105 daw to Hindi ko lang alam kung anong meron. Hinto talaga tayo. Yung hinto kasi kanina, masyadong malapit yon para mag-stop ka sa mga refugee. Mawawala yung adrenaline rush mo dun. Pero syempre dahil kasama yon sa itinerary natin, kailangan nating dumaan. So dinaanan lang natin. Okay, next stop natin ay 23 minutes. Kung napanood nyo guys yung episode 1 ng video na to, diba nag-flight kami from Manila to Bangkok and then Bangkok to Chiang Mai. So itong itinerary natin, sumakay tayo ng eroplano papuntang Chiang Mai from Bangkok. Ngayon minumotor naman natin pabalik. Dahil sa Bangkok tayo magpa-flight going back to Manila. If I'm not mistaken, less than 2 hours yung flight namin nun. Kaya medyo malayo din talaga. Yes, namamasyal nga kami. So 1,500 kilometers to. So kung sa Pilipinas, North Loop na yon. Sobra pa. Kasi 1,200 lang yung North Loop So ito, isang diretso, zigzag, twisties na papunta sa Bangkok, Thailand. Hindi naman nakakapagod guys yung ginagawa namin kasi nag-enjoy nga kami Gagas tayo sa PTT. Oo, meron talagang partnership ang PTT kay Daniel. Okay, pasok tayo dito. Gas up and water break. 38 kilometers pa. Mabilis lang pala. So, they asking if we're going to the border or to the hotel. Eh, syempre, doon tayo sa border. Ang reason kung bakit tayo nandito para mamasyal Hi guys, nandito na kami ngayon sa may PTT, sa may gas station. Ayan. Not sponsored, pero baka naman. Thailand to. Wala pa tayong sponsor ng gasolina, no, mami? Open po ang aking collaboration. Joke lang, kaya niya ma-Alfred. Hindi, kaya ko naman magbayad. Pero kung meron, tatanggapin ko ng maluwag. Dito tayo sa may Thailand. At ito yung gas station na lagi namin pinagkakargahan dito sa bike tour na to. So, meron din naman sa Pilipinas itong PTT. Wala lang, gusto ko lang mag-video. Tsaka gusto ko i-flex kasi talaga yung helmet ko. Mami, tingnan mo yung helmet ko. Ang ganda. Kakulay ng motor ko. Tapos, hindi ko kailangan tanggalin para makahinga. may ganyan pa kaya, pabili. Wala nang ganito. Pero nagtabi ako para sa'yo. Tingnan mo, mami, napakaganda. Pinahingi mo Uy, super quality, super comfort niya guys. Yung mga sabi ko, tsaka ang pugi yan, ganda ng dating. Spider yan. Sa likod, Alfred Watermax yan, di ba? 400 pieces lang yan sa buong mundo. Di ba? Tignan nyo guys yung helmet ko, di ba? Naka-dual lens yan. Pag mainit, ginaganto ko lang. Di ba? Hindi nga naman ako mangingitim.
Oh, iangat ko lang na ganun. Yun na yun. Tapos, tignan yung suot ko. Naka-climb boots tayo. Naka-BMW Motorrad na pants. Naka-climb na jacket. Tapos, naka-spider helmet na Alfred Watermax. Kaya bagay na bagay yan. Lalong-lalo na, ganyan yung motor mo. O, di ba? Sampa ka. Enjoy kami dito sa Thailand. And saan naman kaya ang next na bansa na lilibutin natin kasama si Ella Max? Let's G. Kaya tayo nagpunta rito sa Thailand para mamasyal. Ngayon, kung meron tayong iba pang ruta na papasyalan, tara, let's do this. Hindi kasama sa itinerary, pero maaga tayong nakarating kasi dahil matutulin tong mga kasama natin. So nagkaroon pa tayo ng chance na makapasyal sa border ng Myanmar na naman at ng Thailand. Ngayon lang nahati yung kalsada ng ganyan. Yung dun sa kabila yung kasalubong. Ito. Kanina puro 2 lane lang eh. At ngayon lang din kapag ride na wala akong masyado nakikitang puno. Ay grabe, kalakas makantok nitong araw sa harap, no. Pag sinasalubong mo, talaga naman naantokin ka. Yun ay mga pupunta sa hotel, yung dumiretso. Kami naman mga gagala pa. Ito pa kami sa border. Thai Myanmar Friendship Bridge. Makita nyo, along the way naman itong isang gas station, yung Caltex. Bakit hindi dyan naggas, no? Tsaka yung expressway nila, walang toll gate, napansin ko yan. Kaya na pa kami dumadaan sa express, hindi kami sinisingil ng toll gate. Putok na putok ang araw. Sapol na sapol tayo sa mukha. Mabuti lang naka double visor lens pa ako niyan. Kung wala, naku po, hirap. Medyo sensitive kasi yung mata natin sa liwanag eh. So liligo tayo dito. Kanina ko pa napapansin yung nakalagay na Thai and Myanmar Friendship Bridge. Mabuti pa dito, no? Merong mga ganun. Ibig sabihin, yung dalawang bansa na to, pinagduktong talaga nila. Thailand at Myanmar. Mukhang malapit na tayo. Ito na nga, oh. Crossing border na tayo. Tatakan kaya yung visa natin dito. Ay, mga malalaking elepante doon na statwa. Parang pabalik na kami sa hotel eh. Diba? Ito na nga. Pag kumabila ka dyan, Myanmar na. Dine. Picture tayo din eh. Okay, so bring all your valuable things kasi delikado yung lugar. So better to just going to get my GoPro battery. Welcome to Myanmar. This is the border. Picture tayo dito. Since we're in the west point of Myanmar, let's try Myanmar food and beer. Guys, silipin nyo yung Thailand. Tignan nyo guys, maunlad yung Thailand, no? Since ito yung Myanmar, tignan nyo yung border. Pagdating mo rito, boom. Ito na yung makikita nyo sa likod ng border ng Myanmar. The difference between Thailand and Myanmar is this, very huge. At least nakarating tayo sa dalawang bansa ngayong araw, from Thailand to Myanmar. Do you miss me at all? Let's go now. Hindi tayo magdidikit ng sticker dyan kasi ayoko mag-vandalize. Pero dito sa mga pwede yan. At least nakarating si Alfred Watermax dito sa Myanmar. Di ba? Ayos. Ito ang gusto ko sa mga HP, yung mga top of the line ng BMW. Tingnan mo yung pegs nila, ang dalaki Hindi ka mukha ng hindi nila top of the line. Manipis yan. So ang hirap sa'yo para tumayo. Okay, from Myanmar, uwi na kami ng Thailand. Saday na ako sa kalsadang kaliwa. Alam nyo, ilang beses ko na ginamit tong helmet na to. And talagang komportable siya. It's really makes my ride more comfortable. Guys, itong nasa harap natin, ito si Wanderlich Manila at si Tim Obagi. 74 years old. Mas malakas pa sa akin magmotor. Nakaka-inspire makita sila. And hopefully, umabot tayo sa ganyan, How I wish lang. Sigurado, pagdating sa riders community, kilalang kilala nyo sila eh. Kung ako, na-inspired ako riding with them, sigurado ma-inspired din kayo. Okay, we are so near. Okay, ito na yung hotel natin. Malaya. Finally, we're here. Kain na. Mix na. Mix. First, you're gonna get the lemon. Okay. Yung lemon, squeeze mo dyan. Kakamay mo ba? Kakamay mo? Hindi. Kaputsarahin ko yan. May mangga. Bango ng amoy yun. Diba? Okay, let's eat. How is it? Sarap. Kuya, 10 year ha? Pila ano yung kasama natin?
Not this guy, but this guy. Dito pala kami kakain ng dinner kasama ng mga kaibigan natin. Ayan silang lahat, oh. Ayan. Same floor. He was in the same floor as Johnny. Ayan. Same class with Johnny and you, huh? Pero ito ang pinakamatindi na plano ng dalawang kasama natin. Mag-arrive daw sila from Thailand papuntang Europe for 90 days. Our instructor. Imagine mo yun, no? Ang hirap nun. Pas muna tayo doon. Pero siguro pagka pinalad, pangarapin ko muna yun. Ang galing nun. At dito ko na patapusin ang aking vlog. Yan, magkita-kita ulit tayo bukas. At marami akong exciting trips at mga moments na i-share sa inyo. See you guys. Bye-bye.